Habang abala ang mangkukulam sa pakikipaglaban sa iba, sinubukan ng commander na lumapit mula sa likuran. Ngunit dahil sa kanyang matalas na pakiramdam, madaling naramdaman ng mangkukulam ang presensya ng commander sa kanyang likuran. Naniniwala pa rin ang commander na kaya niyang pigilan siya. Inilusot nito ang kanyang kamay pasulong, naglalayo ng isang masakit na atake, ngunit umatras ang mangkukulam, iniwasan ang landas ng atake. Sa kabila ng bilis ng commander, nagawa niyang umiwas sa atake. Huwag kalimutan na may espada rin siya sa kanyang mga kamay. Mabilis niyang pinangangasiwaan ang kanyang mga sandata, madaling naitabi ang mga atake ng commander, at pagkatapos nito'y siya naman ang umatake pabalik. Hindi na nagawang iwasan ng commander ang kanyang atake, at naputol ang kanyang balikat pati na rin ang kanyang braso. Bumagsak ang commander sa lupa, wala nang kakayahang ipagpatuloy ang laban. Ang ibang mga mandirigma ay agad na sumugod upang maghayganti para sa kanya, ngunit ang kanilang dugo ay tumilamsik sa iba't ibang direksyon. Wala silang tsansang talunin ang mangkukulam. Nakatayo siya sa madugong lupa, tiwala at hindi natitinag. Sa sandaling yon, lumapit sina Damho at Jimbo sa kanya. "Sinundan niyo ba ako sa buong oras na ito?" Malamig niyang tanong. Matamang nakatingin sa kanya si Damho, ang kanyang titig ay malamig at parang tumatagos. Naramdaman niyang ang titig na yon ay parang tumagos sa kanyang katawan. Sandaling naisip niya na parang nakita ng lalaking ito ang lahat ng kanyang lihim. "Oh, ikaw nga," sabi ni Damho na nakatingin sa kanya. "Nakikilala ba niya ako?" tanong niya sa sarili, nalilito. Pakiramdam niya ay imposibleng makilala siya dahil kamakailan lamang siyang dumating sa Kangho. Marahil ay napagkamalan lamang siya nito, sa tingin niya. Sa huli, inakala niyang isa itong katawa-tawang pagkakamali. Ngunit sa sandaling yon, diretsyong tinawag siya ni Damho na mangkukulam. "Ikaw ay isa sa mga pinabayaan," dagdag niya, na parang may tiyak na hinuha. Ang kanyang mga salita ay napakatumpak na tila tumama sa mismong sentro ng katotohanan. Pagkatapos, binanggit pa ni Damho ang kanyang pangalan na tama rin. Nagpabagsak ito sa kanya sa mas malalim na labirinto ng mga hinuha. Sino ba talaga siya? Tanong niya sa sarili. Sa wakas, nagpasya siyang itanong ito. "Hindi mo naaalala, hindi ba?" Malamig na sagot ni Damho habang kalmado itong nakasakay sa kanyang kabayo sa harap niya. Magsisimula nang bumaba si Damho mula sa kabayo. Matagal-tagal na rin, wika niya habang dahan-daang bumababa. Napansin niyang paika-ika ang binata habang papalapit ito sa kanya. "Mukhang marami kang napatay sa panahong ito," sabi niya. Ganoon din sa Chong Mai Oki, dagdag niya ng malamig. Ang mga salitang narinig niya ay tumama sa kanya tulad ng kidlat. "Ikaw ang una kong papatayin kaya't ang pangalan mo'y dapat maalala," inulit ni Damho. Sa wakas, naging malinaw sa kanya kung sino ang nasa harapan niya. Naalala niya ang mga kaganapan mahigit 10 taon na ang nakalipas, noong bumagsak ang dakilang bilangguan ng Mauka. Noong araw na yon, bata pa si Damho. Tinanong siya nito, "Ikaw ba ay isang mangkukulam?" Balot siya ng tela kung saan tanging ang kanyang mga mata lamang ang kita. Tumugon siya, "Tinatawag kaming mangkukulam ng mga tao. Ngunit tinatawag namin ang isa't isa bilang mga pinabayaan." Pagkatapos, tinanong niya, "Ano ang pangalan mo?" At idinagdag ang parehong mga salita, "Ikaw ang una kong papatayin kaya't ang pangalan mo'y dapat maalala." Sa tugon, matatag niyang sinabi ang kanyang pangalan, Damho. Doon nagsimula ang una nilang labanan. Ang kanilang laban ay matindi, tila walang kompromiso. Ngunit pareho silang nakaligtas. Nagulat siya na nagawa ng batang lalaki noon na labanan ang epekto ng mga White Lotus petals. Ngayon, naunawaan niya na nasa harapan niya ang Damho ng Vulcan clan. Pagbanggit nito ng malakas, idinagdag niya, mayroong 12 dosenang heavenly lightnings sa gusali ng Mayo noon. Kung paano siya nakaligtas sa kaguluhan ay nananatiling misteryo. Ngunit ipinaliwanag ni Damho, "Kinaya ko ang lahat ng takot na iyon dahil hindi ako umatras. Nakalabas ako doon dahil nanatili akong nakatayo hanggang sa huli," dagdag niya. Kamakailan, narinig ng mangkukulam ang mga usap-usapan tungkol sa isang pilay na lalaki, isang lalaking itim na parang anino, na may pilay na binti, ayon sa paglalarawan. Batay sa mga bali-balita, tinanong niya, "Ikaw ba si Kyuma?" May tanong din si Damho para sa kanya, "Anong posisyon ang hawak mo sa okulto?" Ngunit hindi niya ito masagot dahil kumpidensyal ang impormasyon. Ang tensyon sa pagitan nila ay lumalalim. Tila anumang oras, ang apoy ng labanan ay muling mag-aalab. Gayunpaman, ayaw niyang makipagdigmaan sa kanya, at hindi niya ito ikinubli. Nagsimula nang bumigay ang kanyang mga nerbiyos,
ngunit malinaw na ipinaabot ni Damho, wala ka ng pagpipilian ngayon. Matamang tumitig si Damho sa kanyang kalaban, tila pilit siyang tinatagos ng kanyang mga mata. Sa kanyang mga mata, makikita ang karanasang pinanday ng mahihirap na pagsubok sa paglipas ng mga taon. Hindi makapaniwala ang kanyang kalaban na ang isang depensibong tindig lamang ay kayang maglabas ng ganoong kalakas na enerhiya. Ngunit lahat ng palatandaan ay nagsasabing malayo si Damho sa pagiging isang karaniwang mandirigma. Kahit sa mga nakamit na mataas na antas ng kakayahan, namumukod tangi siya. Ang kanyang titig ay kakaiba, na parang hindi ito sa tao, kundi sa isang bagay na di pangkaraniwan. Imposibleng agad masuri kung gaano siya kalakas sa isang tingin, ngunit sa mata ng kanyang kalaban, siya isang tunay na mandaragit na handang sumunggab. Mataimtim na hinihintay ni Damho ang desisyon ng mangkukulam sa kanilang komprontasyon. Nagsisisi siya sa kanyang mga nagawa ngunit wala siyang nakikitang dahilan upang magbukas ng kanyang damdamin sa lalaki. Sa loob ng 20 taon, mula nang magtagpo sila ni Damho, hindi pa siya nagtatangkang pumatay ng sinuman. Ngunit ngayon, nagbago siya. Napanday siya sa impyerno kung saan ang mga tao ay walang awang pinapatay. Ang kanyang Divine Blade ay nagtataglay ng mahiwagang kapangyarihan na kahawig ng panghuhula, isang natatanging kasanayan sa labanan. Ayon sa alamat, ang sinumang makapag-master ng kasanayang ito ay kayang wasakin ang buwan sa kalangitan. Noong una niyang ginamit ang kapangyarihang ito laban kay Damho, ramdam niya ang epekto nito sa kanyang katawan. Pakiramdam niya ay parang nasusunog ang kanyang katawan, na parang libu-libong karayom ang tumutusok sa kanyang balat. Ang mga hampas na ito ay nagdulot ng kaguluhan at hindi mapigil ang enerhiya sa kanyang kaluluwa. Ngunit sa kabila nito, matapang niyang hinarap ang mga atake, nakapokus at ginamit ang kanyang panloob na enerhiya. Sa huli, naintindihan ni Damho ang galaw ng kanyang atake at napigilan ang kanyang makapangyarihang hampas gamit ang isang kamay. Hindi makapaniwala ang mangkukulam na ang kanyang makapangyarihang atake ay napigilan lamang ng isang kamao. Mukhang hindi pinalabis ang mga balita tungkol sa lakas ng mandirigmang ito. Kailangan niyang maituloy ang kanyang atake at gamitin ang Moon Slicing Blade Technique, isang maalamat na kasanayan. Ang kanyang atake ay mukhang tunay na kahanga-hanga, hindi niya sinasayang ang kanyang enerhiya, kundi hinahasa ang kanyang kasanayan tulad ng isang tunay na maestro. Ngunit sa gitna ng labanan, nahirapan siyang ipakita ang buong lakas niya dahil sa hindi matitinag na espiritu ni Damho. Ang kanyang espada ay matibay tulad ng bato ngunit kasing linaw at kasing daloy ng tubig. Ganoon ang talam na may kakayahang putulin ang buwan. Ngunit bumawi si Damho, pinupuno ang kanyang mga braso ng matinding enerhiya. Ang divine power ay kumislap sa kanyang kamao tulad ng isang maliwanag na sinag ng liwanag. Ang kanyang pilay na binti ay nagdulot ng takot sa kanya, hindi niya maunawaan kung paano nangyari na ang ganoong napakalakas na hampas ay nakatutok sa kanya. Sa desperadong pagsubok na mailigtas ang sarili, nagpasya siyang harangin ang atake. Ngunit ang lakas ng mandirigma ay napakawasak kaya't hindi nakayanan ng kanyang depensa. Malakas siyang umubo, pilit na sinusubukang makarecover mula sa hampas. Ang isang makapangyarihang suntok ni Damho ay nagpatalsik sa kanya ng malayo. Ang pilay niyang paa ay dahan-daang yumapak sa lupa, na tila nagyayelo ang lahat ng nasa paligid. Napagtanto niya na kulang ang kanyang lakas upang ipagpatuloy ang labanan. Ang magulong enerhiyang nagmumula sa kanyang katawan ay nagdulot ng pagkabagabag sa bawat segundo. Unti-unting naging malinaw na ang sitwasyon ay hindi pabor sa kanya. Nagbigay si Damho ng isang malakas na sipa na nagpatalsik sa kanyang espada. Sinubukan niyang ipagtanggol ang sarili, ngunit halos hindi na niya kayang hawakan ang espada sa kanyang mga kamay. Tumalon ang bayani ng mataas sa ere, handang magbigay ng isang suntok mula sa itaas. Ang kanyang binti ay yumuko sa hindi kapanipaniwalang paraan, at ang talampakan nito ay halos damaykit sa kanyang ulo. Himala niyang nailegan ng suntok na maaaring pumatay sa kanya. Huminto siya sa harap ni Damho, na pagtatanto na ito'y isang maalamat na sagupaan. Malaki ang natanggap niyang pinsala mula sa hindi masukat na lakas ni Damho. Ang lakas ng kanyang mga hampas ay walang awa, matibay tulad ng bato, isang alaala ng mga maalamat na mandirigma. Ang kapangyarihan niyang iyon ay nagpapaalala sa kanya ng pinakamalakas na mandirigma na nakilala niya, isang taong may matatag na espiritu at mga hampas na parang bundok. Salamat sa taong yon, naabot niya ang kasalukuyang antas niya ngayon. Ngunit ang pagkikita nila ni Damho ay nagdulot ng pagdududa sa kanyang paniniwala. Ngayon, kailangan niyang isugal ang kanyang buhay sa labanang ito.
Alam niya na ang landas na ito ang kanyang kapalaran at dapat niyang harapin ito. 12 taon na ang ginugol ni Damho sa isang kulungan sa ilalim ng lupa, kung saan hindi niya nasalayan ang kahit isang sinag ng liwanag. Ngumiti siya na pagtatantong hindi siya maaaring umasa sa kahinaan. Inatake siya ng babae gamit ang isang naglalagablab na espada, pinupukaw ang mga apoy mula sa talam nito. Ngunit walang takot o awa sa mga mata ni Damho, tanging determinasyon lamang. Kahit gaano kalakas ang mga atake niya, magaling itong nailega ni Damho ang bawat isa. Lumipad siya papunta kay Damho, iwinawasiwas ang kanyang espada para sa isang malakas na hampas. Ngunit biglang nag-backfire ang enerhiya ng espada niya, tumama ito sa likod ni Damho. Naghiganti si Damho, ngunit biglang may lumitaw na isang lalaki sa abot tanaw na may hawak na bihag, ang kaibigan ni Damho, si Jin. Nagmamakaawang sinabi ni Jin kay Damho na iligtas siya. Tinitigan ni Damho ang sitwasyon. Ang lalaking yun ay isang mandirigma mula sa kulto, mapanganib at bihasa, may hawak na espada. Ang bihag na kaibigan ni Damho ay nasa kanyang kontrol. Bagamat nahuli siya ng mas maaga sa inaasahan, ang presensya ni Damho ay ikinatuwa ng lalaki. Sinabi niya, ikinalulugod ka ng aking ginang. Ngayon, kailangang harapin ni Damho ang bagong kalaban na nagpakilalang si Shin Wolmo mula sa kilusang protesta. Sa kabila ng tensyon, nanatili si Damho sa kanyang composure. Damho ang pangalan ko, sabi niya. Tumawa si Shin, at bagamat inamin niyang natutuwa siyang makita si Damho, unti-unting naramdaman niya na mas mabuting hindi niya ito makaharap. Nagbabala si Damho, kung masaktan si Jin, ikaw ang magiging isang bangkay na walang awa. Naiintindihan ito ni Shin at tiniyak na wala siyang balak patayin si Jin. Ang layunin niya ay mapilitan si Damho at ang kanyang ginang na umalis sa lungsod sa lalong madaling panahon. Humarap si Shin sa kanyang ginang, binabalaan itong mag-ingat sa kanyang mga kilos. Tinanong niya ang lalaki, gamit ang panginginig ng boses, kung nasaan ang Golden Lion. Ngunit inamin ng lalaki na nawala ito. Pagkatapos, tinanong ng ginang kung ito ba'y nasa isang pari. Inamin ni Shin na ang pari ay mas tusaw kaysa sa kanyang inakala, at ngayon ay kailangan niya ang tulong ng ginang. At dito lumitaw ang pangunahing tanong, ano ang nangyari sa mga relikya? Hindi niya ito matagpuan, ngunit nakakuha siya ng mahalagang bakas. Ipinahayag ni Shin ang kanyang kagustuhan na makuha ang mga relikya. Tanging sa pamamagitan ng mga ito nila mapipigilan ang kalaban. Gayunpaman, nalaman nilang ang relihiyosong pinuno ay nasa bundok kasama ang halimaw ng 10 katawang walang buhay. Ang balitang ito ang nag-udyok sa kanila na mag-isip ng panibagong paraan ng pagkilos. Habang lihim na binabasa ni Damho ang kanilang mga iniisip, para sa kanya ito'y tila magulong koleksyon ng mga salita. Biglang tinapat ni Shin Wolmo si Jin sa ulo at ipinahayag na maaari na siyang umalis. Ngunit napagtanto ni Damho na sa isang maling galaw, maaaring patayin ng hanggal na ito ang kanyang kaibigan. Nagbabala si Damho na dapat pakawalan si Jin, ngunit humingi si Shin ng pangako mula sa kanya. Tumanggi si Damho na ulitin ang kanyang sinabi, kaya't sa huli, pinalaya si Jin bagamat nanatili ang tensyon sa paligid. Nagbabala si Shin na magiging ganap na kakaiba ang kanilang susunod na pagkikita. Humingi ng paumanhin si Jin kay Damho, ngunit tiniyak niyang ligtas siya. Taglay ni Shin Wolmo ang pambihirang kakayahan, kaya't siya'y isang mapanganib na kalaban. Kung tutuusin, maaari sanang mas lumala ang sitwasyon, ngunit sa ngayon ay wala nang ibang sisisihin. Hindi maiiwasan ang muli nilang pagkikita, at kinakailangan ng matinding paghahanda. Sa kabila ng tagumpay ng pagkakaisa sa meme, nagdulot ito ng mga bagong hamon. Ang Golden Lion ay naging sanhi ng pagbuo ng Merem League. Naibalik ang mga gusali at bulwagan, ngunit kailangan pang lumikha ng isang detalyadong organisasyon at pumili ng pinuno. Gayunpaman, nagkaroon ng mga pagtatalo sa pagitan ng mga paksayon ng 9 councils at 5 generations. May mga nagmungkahi na dapat manggaling sa 10 councils ang magiging pinuno, ngunit tiyak na magdudulot ito ng di pagkakaunawaan. Kahit ang mga kultista ay sumang-ayon na sumali, bagamat hindi nila layuning protektahan ang interes ng lahat. Araw-araw na pagboto ang nagbago ng resulta, ngunit sa huli, isang desisyon ang naabot. Ang leader na mamumuno sa mga aktibidad ng meme ay inimbitahan, isang mataas na iginagalang na mandirigma. Siya'y binigyan ng karapatang pamunuan ng mga sundalo mula sa bawat paksayon, at sa mga sitwasyong pang-emerhensya, kaya niyang mobilisahin ang malalaking unit ng mga mandirigma upang pag-isahin ang mga klan ng Merem. Upang subukin ang pagiging epektibo ng leader,
Nilikha ang Council of 20 Elders, karamihan sa kanila ay kabilang sa 10 Councils faction at kumakatawan sa mga lider ng 9 generations. Kung hindi dahil sa kanilang mga posisyon, mas may impluensya sana sila sa meme. Ngunit ngayon, humina ang kanilang mga tinig at patuloy silang pinanghihinaan ng loob sa mga desisyong ginawa. Biglang dumating si Atom na may bali ang braso, dala ang mahalagang impormasyon. Ang mensahe ay may kinalaman sa Green Forest, isang susi sa kanilang plano. May balitang nagaganap ang mahalagang kaganapan sa hanay ng mga anak ni Wang Ganmon, ang leader ng Green Forest. Sa pagkarinig ng balitang ito, nabigla ang lalaki. Salamat sa impormasyon, maaari niyang ipatupad ang isang makapangyarihan at ambisyosong plano. Ibig sabihin, ang paborito ay ipinadala kay On. Bagamat tila di kapanipaniwala ang balita, mukha itong totoo dahil sa kahalagahan nito. Iniutos ng leader na alamin ang eksaktong lokasyon muna bago magulat sa kanya. Ang impormasyon ay kailangang masusing beripikahin, ngunit mahigpit na ipinagbawal ang direktang pakikipag-ugnayan. Natakot ang bata, ngunit nakita niya itong pagkakataon upang ipakita ang sarili sa leader. Ang dalawang mandirigma ay parang gutom na mga multo na walang awang nilalamon ang lahat sa kanilang daraanan. Sa kabila ng kaguluhan, ang Akian ay nakaranas ng modernistang pag-usbong, may biglaang pagdagsa ng kapangyarihan, manggagawa, at pagkain. Ang mga mandirigma na naghahanap ng karapat-dapat na lugar sa mundo ng Meruem ay dumagsa rito na parang isang alon ng pag-asa. Sa kabilang panig, nakatayo ang isang bangka na tila kalmado, naghihintay ng tamang pagkakataon. Hindi nagtagal, ang mga barko ay dumating sa dalampasigan, nagbukas ng mga bagong oportunidad. Walang duda, ang Meruem ay kahanga-hanga sa kanyang kadakilaan. Parang nagtipon ang buong bansa sa lugar na ito. Handa na para sa pagbabago, hindi lamang ang maliliit at malalaking clan kundi pati na rin ang napakaraming manggagawa ay dumating sa Meruem. Ang mga pananaw ng mga dakilang pinuno ay nakatutok dito, bawat isa ay may kanya-kanyang layunin. Gayunpaman, sa ngayon ay magiging mas matalino na pansamantalang itigil ang aktibong mga gawain at magmasid na lamang sa mga nangyayari sa Mima. Tiyak ang batang babae na narito si Yungyunan, ngunit wala pang balita tungkol sa kanyang kinaroroonan. Inutusan ng misis na bantayan siya, sapagkat tanging sa ganitong paraan nila malalaman kung ano ang mga plano nito. Isang mandirigma ang tumingin sa unahan at napansin na may isang kainahinalang barko na papalapit sa kanila. Walang tao sa deck, kaya tumaas ang tensyon. Mukhang ang barkong ito ay maaaring sumusunod sa kanila. Sa kabila ng pangamba, nagpa siya ang lahat na maghanda para sa posibleng atake. Hiniling ng mga mandirigma na pigilan ang paparating na barko at kalaunan ay napagtanto nilang mga tao mula sa Meruem ang lula nito. Isa sa kanila, isang archery mula sa Mema clan, ang nagtanong kung saan sila nanggaling. Hindi naintindihan ng misis kung ano ang nangyayari at kung ano ang kabuluhan ng sitwasyon, ngunit nalaman na may mga kasapi ng Green Forest sa barko, kaya't naging kainahinala ito. Ang tanong ay kung ano ang kinalaman nila sa lugar na ito at kung bakit parang may masamang balak ang kanilang mga intensyon. Ang mensaheng natanggap ilang minuto na ang nakalipas ay nagpatibay ng presensya ng mga importanteng pasahero sa barko, isang magandang babae at isang matipunong lalaking may palakol sa likod na naging pangunahing target ng mga mandirigma. Inutusan ang mga mandirigma na umatake upang pigilan ang mga plano ng Meruem League. Bigla, sila ay napalibutan ng maraming mandirigma, handang makipaglaban. Ipinakita ng matipunong lalaki ang kanyang lakas, kahit laban sa 6 na mandirigma, nakipaglaban siya ng may tiwala at walang takot. Ang paglapit sa kanya ng walang pahintulot ay walang kabuluhan. Lalo pang uminit ang laban habang nagsimula ang bawat isa na magharap-harap. Samantala, ang aksyon ay lumipat sa isang tahimik na lugar, ang Temple of Heaven. Dito nakatago ang mga napakahalagang impormasyon. Kung ang mga mandirigma mula sa Green Forest ang tinutukoy, maaaring ito ang susi sa solusyon. Walang nakakaalam na magiging mabilis ang balita na isang leader mula sa Green Forest, si Chai Sam, ay nagpakilala. Ito ay maaaring magpahiwatig ng ambisyon niya na lumampas sa karaniwan. Ngunit wala ni isang tao ang tiyak na nakakaalam kung siya ay namatay sa kagubatan o nakaligtas. Ang kakaibang bagay ay wala pang malaking balita tungkol sa mga taong ito sa pampublikong espasyo. Ang misis ay nagsimulang mag-isip kung bakit ganito ang pag-usad ng sitwasyon. Alam nila na ang object ng kanyang interes ay dumadaan sa mga gilid ng hamsom. Nagdesisyon silang huwag nang lumalim sa bagay na ito, upang maiwasan ang mga hindi kinakailangang panganib.
Ipinilit ng misis na lahat ng impormasyon ay nabanggit na at ang kasunduan ay dapat sundin. Binanggit niyang ang isang kasunduan ay kasunduan at hindi ito dapat labagin. Ngunit ang kanilang kalagayan ay nagpakita ng posibilidad ng isang alitan sa Miriam kung magpapatuloy sila sa ganitong relasyon.